Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ginugunitan natin ngayon sa araw na ito si San Ignacio ng Antioquia, Obispo at Martir, na sa kanyang lalahad ng katotohanan mula sa Panginoon. Siya ay naglaan ng kanyang sariling dugo at buhay para patunayan ito, para magkaroon ng kaganapan ang kanyang natutunan mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ihanda rin natin ating mga sarili sa ating pagpapatotoo, sa turo ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa ating buhay, upang sa ganoon ay patuloy tayong tumahak sa daan at landas ng katotohanan. Simulan natin ang ating pagdiriwang ng may pagsisisi sa mga pagkakataon na lihis ang ating landas mula sa tama at patungo sa pagkakamali. Alalahanin din natin ang ating mga pagkukulang, na ituwid ang ating mga pagkakamali, at imbes na ituro ang kabutihan sa ating kapwa, ay nabuyo natin sila upang sila rin ay mawala sa tamang landas. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang dakadakilay dito nakamit ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may pagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham.
Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. magpapayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron ka bang kinakatakutan? Ano bang kinakatakutan natin sa buhay na ito? Well, my dear sisters and brothers, physiologically speaking or psychologically speaking, meron tayo yung tinatawag na kanya-kanyang kinakatakutan. Di ba? Yung lumalabas yung ating trauma kuminsan o yung tinatawag na phobias. Diba? Halimbawa, ikaw ay natatakot na sa tubig o takot ka siguro maligo. Meron kang hydrophobia. O, diba? Ayan. Diba? Takot ka maligo. Takot ka sa tubig. Diba? Ayaw mo maligo. Takot ka siguro maligo. Hydrophobia. Diba? O hydrophobic ka. Yan. Mga phobias natin.
Ano nga ba dapat nating katakutan anyway? Siguro diyan dahil sa dala ng trauma natin. Sabi nga natin, no, meron naman tayo talaga na nakakalakhan nating trauma o phobia hanggang sa napagwawagyan na natin. Sa tagbong ito ng ating ebanghelyo, tila bagang meron ng angking kinakatakutan ang mga alagad ni Jesus. Kaya naman, pinalalakas niya ang kanilang kalooban. Hindi naman dapat tayo natatakot. Bagkus, may pangamba marahil sila. Tayo din naman. Yung salitang pangamba, meron ka lang iniiwasan o binapangambahan, ay nauuwi sa takot mo. Kaya umiiwas ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, pinalalakas niya ang loob ng kanyang mga alagad. Tandaan nyo ito, ano? Mag-ingat kayo sa ganito. Ano nga ba yung dapat katakutan at iwasan? Una, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, iwasan nyo yung libadura ng mga eskriba at mga pariseyo. Libadura is the yeast. No? Iwasan ninyo yung kanilang ginagawa na nagiging tinatawag nito yung hindi naman instrumento kundi yung tinatawag na sangkap. Yan, sangkap ng kanilang panloloko, sangkap ng kanilang ginagawa nilang panlilinlang sa kanilang kapwa, 'di ba? Kasi pag nanlilinlang ka, ibig sabihin para bang dinadagdagan mo yung katotohanan o binabawasan mo yung katotohanan. Para pang nagsisinungaling ka, you act with deceit, sabi nila. Yun ang mga Pariseo at Eskriba para kay Panginoon Jesucristo na binigyan niya ng paalala at warning ang kanyang mga alagad. Pangalawa, dito sa ating ebanghelyo, sinabihan niya sila na huwag kayong matakot. Bakit? Kasi nakikita niya, ramdam niya sa kanyang mga alagad. Nako, ito yung mga otoridad, ito yung mga Pariseo at Eskriba, ito yung mga nasa kapangyarihan. No? Kaya sino lang ba naman kami? Hamak lamang kami mga mangingisda. Hamak lang naman akong tagapagkolekta ng buwis. Hamak lang akong isang dating tulisan. Di ba? Meron pangamba, may iniiwasan, may kinakatakutan. Sila yung mga nasa otoridad. Ano sabi ng Panginoon natin? Kayo ay itinalaga ko. Pinili ko kayo. Anong dapat yung katakutan? Anong dapat yung pangamba? Di ba? Yung tinatawag natin, salitang nagkapagbibigay ng tinatawag na encouragement. Christ is not only a teacher to His disciples. He encourages them by telling them walang lihim na hindi mabubunyag. Lihim ng katotohanan mula sa Diyos. Hindi pwedeng ilihim yan. Kapag alaman mo at natutunan mo ang katotohanan mula sa Panginoon, hindi mo dapat ito inaangkin. Yan ang paalala sa kanya mga ipagsigawan ninyo sapagkat ang anumang inyong sasabihin o ibulong ay pagsisigawan. Bakit? Ang katotohanan magpapalaya. O hindi ba? Hindi katulad ng interpretasyon ng mga Pariseo at Eskriba na sila lamang ang nakikinabang. Kaya they kept it, they contain it within themselves and they did not teach it and share it to other people. Now, iba ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dahil ito ay katotohanan mula sa kanyang Ama na galing mismo rin sa kanya, na ibinahagay sa kanyang mga alagad. Ang nais ng Panginoon ay ipagsigawan nila ito, ipaalam nila ito. At wala dapat silang katakutan sa kanilang pagpapahayag. Maraming pagdadaanan ang mga alagad. Sa totoo lang, they will not only face insults, they will not only face death, they will not only face persecution. But you see, ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot sa papatay ng laman. Matakot kayo sa Diyos. Marahil naniniwala ako, mga kapatid, na dito nagmula sa ebanghelyong ito, yung kasabihan natin mga Pilipino na karang huwag tayong mawalan ng takot sa Diyos. Hindi dahil itong salitang takot ang mamayani sa atin, kundi yung we put regards towards God's authority na kung tinuturing natin ang Panginoon na makapangyarihan, ang Ama na makapangyarihan, we put regards to His authority. Yun yung salitang takot. No, hindi ibig sabihin takot ka dahil ayaw mong mapahamak ka. No, hindi. Kundi nagkakaroon ka ng best regard sa Panginoon dahil, siya ang aking pipiliin. Di ba? Bakit? Kasi makapangyarihan siya. At siya ang may hawak ng katotohanan. Sa kanya nagmula ang katotohanan. At ang katotohanan yan ang magpapalaya sa atin. Mga kapatid, do not be misled by the word fear or takot here.
No? Dahil ang sinasabi ng Panginoon natin dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay hindi dahil ito isang damdamin na maglalayo sa atin sa Kanya para iwasan natin siya. Bagkus magkaroon tayo ng takot sa Kanya, nangangulugan, we put Him in our priority. We put best regards in Him. We put Him first in our life. Dahil mas makapangyarihan siya kesa sa taong papatay ng laman. Mawala man tayo pero ang binitawang salita ng Panginoon ay mananatili. At ang salita ng Panginoon ang katotohanan. At ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Imagine that. Hindi lang magpapalaya. Ang katotohanan ang magpapanumbalik at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito yung pinakamahalaga sa lahat na turo. Isa sa pinakamahalagang turo ng ating Panginoon at paalala at habilin niya sa kanyang mga alagad. Dahil batid niya, nag-uumpisa pa lang ang kanyang mga alagad sa pagpapahayag, ay may takot na sila at pangamba. May takot sila dahil sino nga ba naman sila sa lipunan? May pangamba sila dahil kilala nilang kalang sarili at meron silang kakulangan. But here is our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga si Jesus sapat na. Si Jesus sapat na para sa kanila. Or higit pa sa kanila. Dahil kung nakikinig tayo sa Panginoon, katulad ng ginawa ng mga alagad, look what had happened to the disciples. They may have fear like us. They may have phobias like us. They may have traumas like us. They may have limitations like us. But what differs them from us is that they followed and they obeyed the Word of God. They followed, obey the reminders, the encouragement, the warnings of Christ. And look what they are right now. Saan sila ngayon? Pinupuri natin sila. Pinararangalan natin sila. Yan ang tunay na alagad. Sa kabila ng alam nilang may kahinaan sila, pinuno sila ng Panginoon. Kapatid, kung nais mong sumunod kay Kristo, ganun din ang mangyayari sa atin. Sapagkat doon papasok yung pangatlong mensahe sa pangatlong talata. No? Yung pangatlo? Sinabi ng Panginoon, kung ang maya ay pinagbibili sa 2 pera, no? Sa 5 maya, 2 pera ang katumbas nito, sinabi niya, isa sa inyo ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Nangangulugan, napakahalaga ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin tumugon sa Kanya. Ang kailangan natin sumunod sa Kanya. At yun ay mahalaga. Mahalaga na sa atin at talagang kukompleto na sa atin. Magkakaroon ng kaganapan dahil pag na-realize natin mga kapanalig na mahalaga tayo sa Panginoon at napakahalaga ng ating pagtugon sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwanan. Aakayin Kanya at gagamitin Kanya instrumento. At bilang instrumento, nagiging tayo yung pagpapalang hinihiling natin sa Panginoon. Naging tayo yung katuwang niya sa pagpapahayag. Bakit? Ang pinag-uusapan sa ikatlong bahagi ng ating Ebanghelyo ay tungkol sa halaga natin. Bakit? Hindi ka katumbas ng isang pera lang. Bilang ng Diyos ang dami ng buhok mo. Alam ng Diyos ang kakayahan mo at kahinaan mo. At ang naging dahilan at daan para sumunod ka sa Kanya ay ang kaisipan at kaalaman na ikaw ay pinapahalagaan pala ng Panginoon. Mahalaga ka sa Kanya. Kaya kapatid, kung alam mong mahalaga ka sa Kanya, tumugon ka sa Kanya. Alamin mo ang katotohanan sapagkat yan ang magpapalaya sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo sa Ama sa langit ng may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at pagkaroon tayo ng tapang na itatag ang Kanyang kaharian. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Iyong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Jesucristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsumikap kami sa paggawa ng mabuti. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ng Antioquia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na Ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, kay Kristo narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ako'y trigo ng Diyos at siyang dinudurog na mababanggis na hayop upang maging dalisay na tinapay ng Panginoon. Naghahangad ako sa Panginoon, ang anak ng tunay na Diyos Ama, si Hesukristo. Siya'y aking hinahanap, siyang namatay at nabuhay para sa ating lahat. Aking inaasam-asam ang para kay Kristo'y mamatay. Ang pag-ibig ko na'y ipinako na't nakabayubay, at wala na nag-aalab sa aking upang mayroong mamahal. Ngunit may buhay na tubig na bumubukal sa aking kalooban, at nagsasabi nga sa aking kaibuturan, humalina sa Ama. Amen. San Ignacio de Antioquia, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayon na po tayong taglay ang kapangyarihan at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman.
ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas na loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at ng Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkakasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum venerem cerui et antiquum documentum novo cedat vitum
Recesto prestitisti eis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et irritationis tuium fructum in nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,